Hello mga ka-offloaders sa Pinas Market, mga ka-OFW, kumustamos mi amigos, mi amigas. Ito naman tayo. Gawa naman tayo ulit ng video, ano? So maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating viewers. At sana may dumadami pa kayo. So pag-usapan natin bakit gusto kong bilhin si GT Cup ngayong Lunes, ano? So, ito ang dahilan bakit gusto ko siyang bilhin. Kasi si GT Cup, mamigay siya ng 7.08 pesos, city pesos, ano? Ngayong 22 April 26. So, ang X is 7 April 26, Martes. So, dapat makabili ako bago mag-Martes. So, Lunes naman ang ano eh. So, Lunes ko siya bibilhin, ano? So, ano-ano tayo dito, puro tayo ano. So, bibilhin ko siya ng ngayong Lunes kasi kakasahod lang. So, bakit kamo nagustuhan ko siya na kasi kahapon meron tayong ito yung huli nating videos, meron tayong 8 stock. So dalawa lang napupusuan ka dito na medyo na balansi ko. So, panoorin nyo lang yan. So, kayo na bahala mamili. So, huwag kalimutan. Paalala, hindi po ako financial advisor. Aho tajo sa pagbili at sa pagbinta, no? So, nagtitrade tayo sa Philippine stock market sa mga blue chip lamang. Kasi nadala na ako doon sa mga penny stock, ano? So, dito tayo sa medyo may kamahalan lang to sa GT Cup. Nasa 524. So, maliban sa mamigay siya ng 7 pesos na pira kada share, wintahin natin kung magkano makuha natin, ay nasa baba na siya eh. Ito yung trend line niya eh. Nagkaroon siya ng trend line. So, ito yung top. Parang channel, parang ganun lang. Ganun lang siguro. Channel siya eh. So, kopyahin ko yan. Yun oh. So, nasa baba na talaga siya. So, yan. Nasa baba. At ang baba, pagkagaling mo sa baba, kailangan mong umakyat. Yan siya. So, ang ano ko dito is, ano ba yung kuleblo na yan? Nasa baba na siya eh. So, tapos, ganito kasi yun eh. Kailan ba yung dineclare? Bago lang to eh. Na-declare na magkaroon ng ano. Kasi nung nag-declare siya ng 1 week lang siguro yata naglabas na magkaroon ng dividends. Ibig sabihin may mga buyers na dito. Pero parang yan, may malaking volume. Parang dito, kailan ba? Yan, port. So, parang yung investor hindi pag-anong pumapasok. So, siguro yung foreigner investor, ano, kung hinahabol nila tong 70 pesos na dividendo, malaki din yan eh, kung malaki yung pira mo. So, yung mga foreigners, so, ang duda ko dito sa Lunes, papasok tong mga foreigners. So, dito, ilang bisis na yan nag-reject niya. So, nag-reject na siya ng Lunes. Anong nakaraang Huwebes pala to, nung Huwebes, nag-reject na siya diyan. So, ang duda ko dito, duda lang naman sa atin, aho tajo. So, ang duda ko diyan, sa Lunes, kasi maraming bibili, isa na ako, talagang aangat ang presyo. Ano? Kasi maraming buyers na papasok dahil nga hinahabol yung taas na dividendo. So, nakita natin dito, tingnan natin sa 1 hour time frame. Ito, may buy signal na yan. Dito, may nakita tayong resistant dito. Ito yung resistant, yung yan siya. So, maaari na 548. So, maaari, pwedeng, pag umangat yan si GT Cup, mag-break to niyang 524, pwede siyang gumanon, tapos mag-pull back, ano, bago naman aakyat siya. So, ito yung ano ko na bakit gusto ko siyang bibilhin. Kasi baka nasa bottom na sa trend line,
Tapos wala pang gaanong buyers na pumapasok. 199 lang eh. So, kasi kung bababa pa to, ibig sabihin, walang kumagat sa ano niya, sa dividends niya, walang pumasok, ano. So, bantayan natin to sa Lunes. Ako, papasok na rin ako dito. 524. Pasukin ko siya. Pag umangat dito sa 545, binta ko na naman para hanap naman ako ng ibang magbibigay na. Kasi marami ngayong April na may migay. So, may dalawa yung ano ko, gustong bilhin. So, dito muna ako sa GT Cup. So, pero kung ilong term mo to si GT Cup, maganda din to kasi yan 780 ang target price. So, kahit na maaari talagang pwede siyang bumalik diyan sa ano niya, sa presyo na yan diyan. So, magkano yan na increase? So, 33% ano. So, kung titingnan natin yung financial report ni GT Cup, kumikita talaga sila. Year 25, yung kinita nila, mataas, di ba? Sa 24, mataas. So, ibig sabihin, maganda ang takbo. So, yung dividends nila, year 24, size, ngayon, 7 sa 25. Ibig sabihin, ay mas lalong gumanda. Ano? So, dividend, yan. So, next payment, 22 April 26. So, next ex-date in 3 days na lang. Yan. So, saan ka pa yan? Kung pagbili mo, kikita ka agad, ano? Sa isang araw lang. Kung ayaw mo na, kumita ka na, pwede mo lang ibinta pagka ex-date. Yung iba, binibinta nila kaagad pagka ex-date eh. So, Lunes, bumili siya ko Lunes. Pagka Martes, pwede mo na yan ibinta yung pag kumita na siya, umata na doon. May kinita na. Kasi ibang mga investor din, lumalabas pag lalo na pag malaki yung pira nila, lumalabas at pumunta sa ibang So ang gagawin ko nito, pag kumita naman ako, lipat ako ng ibang or ilong term ko muna siya kasi mataas naman ang tubo eh. So ang next, ang gusto kong after niya, ang plan, kung maganda nga tuloy-tuloy ang takbo niya, aangat siya, kikita tayo. So ang next ko na bilhin ko si Pure Gold kasi si Pure Gold ang date niya is 16. So mga 2 weeks almost or 1 week pala almost 1 week, more than 1 week, 16 eh. So 16 ang X, so okay lang siya. So dapat ito si GT Cup bago mag 16, sabihin natin 15, ano ba yung araw ng araw ng 16 is Thursday. So dapat Wednesday makalabas na ako kay GT Cup dahil umangat na, kumita na ako diyan. So kung tataas ang presyo ni GT Cup sa 15, lalabas na ako. Pag hindi, ilong term ko na lang kasi palugi ka naman kung ibinta mo siya dito. Kung dito mo siya papunta ang presyo, ay lugi kanyan kung ibinta mo. So pag umangat, kikita tayo ng maliit na porsyento, 5% baka mo o ilan ba, ay bibinta natin at puntahan natin si Pure Gold. Bakit ka mo? So si Pure Gold ay ang pamigay niya is 1.18. So, ito yung napupusuan ko. Ang target price is 48. So, na-discuss ko na to doon sa So, panoorin mo lang to para yung full details ng So, pag-usapan na natin bakit So, ito yung ko ha. So, sa Lunes, may puhunan ako na 100. Bibiling ko siya. So, meron akong 190.84. So, 5 ang minimum board lot is 190 share ang makukuha ko. So pag binili ko siya ng 190, magkaroon ako ng 1,300 kaagad sa Mayo, sa ang bayaran. Kailan kong matanggap ang bayad ni GT Cup. Sa 22 April, sa 1 week after lang. Saan ka pa niyan? 1 week after ka, bibigyan ka ng 1,345. Paano kung angat pa si GT Cup? Kasi maaari talagang
malaki ang chance ito angat kasi kapag nandito siya sa baba, namigay ng dividends, angat siya eh. Yun yung pattern niya eh. Yan o. Dito. So, malaki ang porsyento na aangat to. So, sabihin lang natin dahil kasi may resistance dito, mahit niya yung within 1 week, mahit niya yung 548. So, magkano naman ang kikitain ko? 548 target price, so yung share 190, ang profit ko is 24 kada share. So, magkaroon ko na rin ng 4,560. So, ang kikitain ko is 5,800, ano? So, sa isang linggo lang yan, na gano'n na, ano. So, gano'n ang, ano dito sa Philippine stock, kailangan mong magbinta. Pag kumita ka, binta ka na kasi pag hindi, minsan nawawala yung kinita mo eh, kasi yung presyo bumaba eh. So, maraming business na ako nadali niyan, yung ayaw ko pa ibenta, kubita ako ng 10,000, ayaw ko pa rin kasi gusto ko pang hataw. Eh, siyempre, inabutan ng ano na magbaba. So, dapat kahit na maliit na kinita ka, binta mo na, tapos bili ulit. Mas mabilis ang paglaki ng pira mo kung trading ang gagawin mo, buy and sell. So, pag-aralan mo lang. So, do your own research, ano, study and research, ganun. So, price action lang tayo puro. So, ganito kung rin, medyo sinuwerte tayo, umangat siya ng 548. So, nakuha na natin ang kapital din natin. Bibili natin ulit si Pure Gold, ano. Pure Gold naman bibili natin sa halagang, so, maging ano na to, kasi may 1,000 plus 5,000 na to. Maging 105 na yan. Pag 5, binilang ko na yung itlog, hindi pa na pusa. Baka mabugok. So, maging 1,560 na. 105,560 na ang kapital. Kunwari lang ito example lang ito na ano. Pero malaki ang ano ko eh. So, magkaroon ako ng 2,600, 2,500 na lang to kasi 2,600. So, sabihin niya, round up na lang natin, dagdagan na natin yan ng konti. So, 2,600. So, meron akong share na 2,600. So, ang bigayan ni Pure Gold is 118. So, ibig sabihin, kikita na naman ako ng 3,068. So, sa dividendo. So, kung magdilang swerte na naman si Pure Gold, ay mahit yung 40, kasi nasa 41 na siya. Gusto na niyang i-break tong 41, ano. So, titingnan nga natin yung, ito, technical sell ni, technical sell ni, may sell ba siya ngayong linggo? Walang sell, Sell order blank. Wala nang sale order, wala nang binta. So, ibig sabihin nito, wala nang mga seller na humarang dito sa bababa na time frame. Wala din, no? Merong 41. So, 41. Pero nasa 30 minutes lang eh. So, ibig sabihin talagang kaya na niya itong i-break sa Lunes. Itong 41. So, maaari na umangat yan si Pure Gold dito sa 48. Target price is 48. Trading view, 50 nga eh. So, sabihin na natin 15 lang tayo. So, kaya niyang i-hit na yan ng 50. Kasi matagal na siya nag-kunso-kunso dito si Pure Gold. So, panahon na basagin na niya itong na yan. So, kung ma-hit niya yan, di kikita naman tayo. So, 48 yung target price. So, kumita ka naman ng another 18,000. Kung magdilang lucky. Kung talagang magkatotoo itong natin. Paralysis. So, magkano ang kikitain ko sa buong, kung tatama talaga yan, bibilangin natin yung itlog na hindi pa baka mabugok. So, kikita tayo ng 27,400 sa ngayong April. Pag nagkatotoo.
Paano kung mabagsak? Wala tayong magawa. Long term natin to si, katulad ni Metrobank dito. Si Metrobank nung dito tayo, nung nagkabuhusan So, di ba, okay lang kasi malaki naman tiwala natin kay Metrobank Aangat din yan So, pero kumita tayo niyan ng 12,000 kay Metrobank noong Marso. So, ganito ang play natin para kumita tayo. So, kung di man tayo surtin kay GT Cup, at least may kumita ako ng 1,000. So, hintayin natin na angat siya. So, next time na lang. Pero kasi malayo pa kasi si 16 pa kasi. Ang gusto ko sana talaga bilhin si Pure Gold. Ang problema lang, malayo pa si 16. So, meron naman si GT Cup. So, bilhin ko muna ng si GT Cup. May 1 week pa naman 1 week. So, tapos malay mo, tayo. Totoo yung target natin, 548, mahit muna. So, may 5%. Tapos, lipat naman lang kay Pure Gold. So, makakuha tayo ng 3,000 kay Pure Gold. Tapos, pag umangat, kikita na naman tayo dito. Dati na-trade natin si Pure Gold dito sa Dito na natin na-trade dito kay BDO. Maliit lang na puhunan ko dati nung kay Pure Gold. So, umangat siya ng 36. Kumita tayo dito ng 20,000 yata kay Pure Gold na kinita. So, dinagdag na naman natin sa puhunan. Hindi natin winidro yun. So, ganun lang talaga dito sa Pure Gold. Philippine Stock medyo pahabaan ng pasensya kasi dito ko nabili si Pure Gold nga. Dalawa yan, call sa BDO. Umagsak siya dyan, wala lang, okay lang. Pinabayaan ko lang hanggat pag tingin ko ulit, umangat na, parang. So, tapos nakatanggap pa tayo ng mga dividends. So, ilang bisis tayo dyan nakatanggap. So, kaya bilhin na naman natin ito ulit si Pure Gold. So, basta lang tayo kay GT Cup. Di lang lucky winner lang tayo dito. Magkatotoo lang yung natin, ang ating basa. So, yan lang po. Tandaan, hindi po to financial. Ito po ay isang educational purposes lamang at entertainment. Nire-record ko lang yung mga ginagawa ko sa para pag mayroon tayong mapapanood, pakita natin sa mga apo para may mga apo ma-inganyo din na sila. Paglaki nila, pag nakahanap na silang trabaho, marunong na sila mag-trade din, di ba, sa mga stock. So, yan lang, mga ka-OFW, mga landbis, seaman. Matuto na kayong mag-trade sa Philippine stock market. Medyo wag lang mawalan ng pag-asa kung bagsak dahil ganun talaga ang presyohan. Lalo na ngayon na may crisis. Pero ito si Pure Gold, tingnan mo, may crisis nga pero umangat, di ba? Kasi consumable mga goods, yung consumer goods, yung mga binibenta negosyo ito si GT Cup, yung bangko pala niya nito. Ngayon ko lang nalaman Si GT Cup, ang bangko niya, si Metrobank pala. Yung nito, yung saan ba yung sinalap ko kanina? GT Cup, yan, banks on. Kasi sabi niya, may bangko siya. Nung tinignan ko, Metrobank sa kanya pala yan. That owns Metrobank. So, di ba? So, hindi mo maano tong, GT Cups. Malaking yan. So, yan lang po. Huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel. Maraming salamat, mga ka-Earthlings! Babush!